Ano ang cloud storage at paano ito gumagana? Kapag sinasabi ng cellphone na malapit nang mapuno ang storage at nagmumungkahi na ilipat lahat sa cloud. Maraming pumapayag, gumagana naman, pero karamihan ay walang ideya kung ano talaga ang nangyayari sa mga file. Sa video na ito gusto kong ipakita sa iyo ng direkta kung ano ang cloud storage, paano ito gumagana at ang mga mabuti at masamang bahagi ng pag-imbak ng mga file sa labas ng pisikal na device sa halip na manatili lang sa computer o cellphone. Ano ang cloud storage sa praktika? Upang gawing simple, sa halip na ilagay ang mga file mo sa isang pisikal na device, tulad ng hard drive, DSC o ESC, ikaw ay umuupa ng espasyo sa mga computer ng mga kumpanyang espesyalista na laging konektado sa internet. Ang mga computer na ito ay nasa malalaking data center, mga gusaling puno ng server, sistema ng kuryente, paglamig at seguridad. Layunin nito na ma-access mo ang iyong data mula saan man basta may internet at pahintulot sa iyong account. Paano ito gumagana sa likod? Kapag nagpadala ka ng larawan sa cloud, hindi ito nawawala sa hangin. Ginagawa itong data at ipinapadala sa internet papunta sa mga server ng provider. Doon, iniimbak ang data sa mga drive at kadalasang kinokopya sa higit sa isang kagamitan o lugar upang mabawasan ang panganib ng pagkawala. Ang access ay pinoprotektahan ng login, password, two-factor authentication at sa maraming serbisyo, naka-encrypt ang mga file habang ipinapadala at iniimbak. Mga halimbawa na malamang ginagamit mo na. Kahit hindi mo namamalayan, malamang gumagamit ka na ng mga ganitong serbisyo sa araw-araw, mga platform ng file, larawan, notes, email at pati mga messaging API na nagbabackup ng history ay gumagamit ng parehong lohika ng pag-imbak sa remote servers. Nagkakaiba lang sila sa layunin, ang ilan para sa backup, ang iba para sa dokumentong may kolaborasyon, ang iba sa pag-imbak ng larawan na may otomatikong organisasyon, at iba pa. Mga pangunahing benepisyo ng pag-imbak online. Una, ma-access mo ang mga file mula sa anumang device na nakalogin sa iyong account. Kapag nasira ang computer, ligtas pa rin ang data dahil hindi nakalock sa isang device. Isa pang benepisyo ay ang gastos at flexibility. Sa halip na bumili ng maraming hard drive, maaari mong dagdagan o bawasan ang espasyo sa cloud ayon sa pangangailangan at nagbabayad ng paulit-ulit. Karaniwan ito sa mga kumpanya dahil iniiwasan ang malaking gasto sa sariling infrastructure. Mga limitasyon at kahinaang bihirang pinag-uusapan. Siyempre hindi ito perpekto. Nakadepend ka sa maayos na internet para mag-upload o mag-download. Kung mabagal o walang koneksyon, maapektuhan ang pag-access. Isa pa ay privacy. Ang mga file mo ay nasa kagamitan ng iba, kaya kailangan mong i-check ang sharing settings, pumili ng maayos na provider, at i-activate ang security tulad ng two-factor authentication at malalakas na password. Dagdag pa, ang gastos ay paulit-ulit at tumataas kung malaki ang iniimbak na data. Sulit ba gamitin at paano magsimula ng ligtas? Sa huli, ang cloud ay parang malaking kabinet na inuupahan sa internet, hindi mo nakikita kung saan ito, pero nabubuksan mo mula saan man basta may tamang susi. Kung gusto mong magsimula, pinakamadali ang pag-activate ng cloud backup sa cellphone o subukan ang file service na may libreng plano. Pagkatapos, dahan-dahan mong mapipili kung ano ang sulit ilagay doon, mahahalagang larawan, dokumento, proyekto sa trabaho at backup. Isipin mo, kung mawala ngayon ang cellphone o laptop mo, ano ang mawawala? Kung sagot ay marami, baka panahon na para gumamit ng cloud at laging mag-ingat sa seguridad at privacy.